Kulang na kulang rin ang pangtustos ng gamot ng isang ginang na may stage 4 breast cancer na viral ngayon sa social media. Ipinost ang kanyang kwento ng kanyang anak-anakan. Natunto namin sa Loton sa Maynila ang kinaroroonan ng ginang na nakilala namin si Aling Yolanda Costin, 50 taong gulang. Noong nakaraang taon, natuklasang stage 4 na ang kanyang breast cancer. Dito sa isang bangketa sa Maynila, nakatira at dito na rin nagtitinda si Aling Yolanda. Sa kabila ng kanyang maselang kondisyon, stage 4 na yung cancer. Narito siya, exposed sa iba't ibang elemento. Sa mga usok ng mga sasakyan dumadaan, mapapansing hirap siyang huminga. Hirap na rin siyang makatayo at makalakad. Mula nang madiskubring nasa stage 4 na ang kanyang cancer, hindi na siya muling nakapagpa-check up sa ospital. Hindi rin siya nakabili at nakainom ng mga gamot. Ba't hindi po kayo nagpa-check up? Nawala na po ako ng pag-asa sa sarili ko. Magpapacheck up ako, wala rin po akong kasama. Pangalawa, wala po akong gastos. Kapag may iniindang masakit sa katawan, paracetamol ang iniinom ni Aling Yolanda. Wala naman daw kasi siyang pambili ng mas malakas na painkiller para sa cancer niya. Anong ginagawa mo pag sobrang sakit na? Gumagano na lang po. Gusto ko Sinasabunutan niyo na lang sarili niyo. Opo, sir. Ayon sa isang foundation na nagbibigay ng tulong pinansyal at medikal sa mga indigent o mahihirap na pasyente, malaki ang gastos para sa paggagamot ng isang malalang sakit tulad ng cancer ni Yolanda at Lola Pina at liver disease ni Miel. Yan po yung realidad natin dito sa bansa natin na mahal yung gamot, mahal din yung bayad sa doktor, mahal din yung magpa-ospital. Meron sa Amerika pag-aaral or sa mga first world countries pag-aaral, maraming excess cancer deaths. Ibig sabihin nun, namamatay sa cancer nang hindi naman dapat. Mas lalo na po sa Pilipinas na kapag mahirap ka, papabayaan mo na lang kasi yung sakit mo, wala kang pantustos. Mamamatay ka na, imbis na pwede ka naman gamutin. Bakit nga ba mahal ang cost of treatment sa Pilipinas? Oo, mahal, lalo na ang cancer. Ang mga cancer, sa diagnosis pa lang, marami na tayong mga bagong teknolohiya na ginagamit para matugunan natin at malaman natin kung ano talaga ang meron siya type of cancer. Ang mga terminal illnesses usually, kapag ka nagkakomplikasyon na, they stay in the hospital for long. So pag nasa ospital ka, marami mga kailangang serbisyo, natural lang na nagkakaroon tayo ng mga gastusin na medyo malaki dahil dito. Samantala, para sa grupong Philippine Cancer Society, maliban sa mataas na halaga ng mga gamot tulad ng painkiller para sa cancer, problema rin ang kakulangan ng ospital, mga espesyalistang doktor, at mga pasilidad sa bansa. Kailangan pa natin magdagdag ng mga doktor, mga nurses, and other paramedical staff para doon sa cancer care. We also have to upgrade some of our hospitals, and we would really like to see that in the future, hindi lang makakonsentrate ang cancer care and treatment sa urbanized areas, but pupunta din siya sa mga probinsya. Pebrero ngayong taon, pinirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11223 o Universal Healthcare Law. Sa ilalim ng batas, otomatikong may enroll ang lahat ng Pilipino sa National Health Insurance Program. Lahat ng Pilipino magiging member na ng PhilHealth, pero ika-classify sila sa dalawang uri. Una, ang mga direct contributor o yung nagbabayad ng PhilHealth Premium, employed, self-earning, professional practitioners, at migrant workers. Ay ikalawa naman ay ang mga indirect contributor o yung mga indigent at pinakamahihirap na subsidized ng gobyerno ang PhilHealth Premium. Nakasaad sa batas na lahat ng Pilipino ay magkakaroon ng full spectrum of healthcare, kasama ang preventive, promotive, curative, rehabilitative, at palliative care gaya ng kaso ni na Aling Pina at Aling Yolanda.
Kapag nakatapos na tayo ng mga consultations natin, maybe magkakaroon na tayo ng pag-uusap uli o pag-meeting para ma-finalize natin ang version ng implementing rules and regulations. So, maybe around August, pwede na natin mapirmahan ang implementing rules and regulations. Itinanong namin sa DOH kung makakasama sa coverage ng Universal Healthcare Act ang sakit na iniinda ni Miel na isang chronic liver disease. Merong mga serbisyo na magiging libre at meron naman mga serbisyo na meron lang kakaunting copay ang mga tao. So kung paano dyan sa sinasabi nating primary sclerosing cholangitis, kung may ganung sakit ang bata, mabibigyan tugon natin. Kasi nga sabi ko nga, so it will not matter what type of disease they would have as long as they are part of and registered into a network, they will get the necessary services that they would need. With the pronouncement pa na admit all, so ang taas ng expectation ng mga tao pagpunta ng ospital ay libre lahat. Ang daling sabihin, libre, pero sa totoo lang, pipila at halos yung mga mahirap, lagi na lang at lagi nalilimos. So walang dignidad, nakakalungkot. Naisabatas na rin ang Republic Act 11215 o National Integrated Cancer Control Act na naglalayong magtayo ng National Integrated Cancer Control Council at Cancer Care Infrastructure. Magkakaroon din tayo ng Cancer Assistance Fund. Ito ay isang pondo na maaring makuha at pamamahalaan ng DOH kung saan makakuha tayo ng solicitations o kaya mga donasyon at dito papasok ang pondo na ito na siyang maaring magamit ng ating mga pasyente. Sa ngayon, habang hindi pa nakakaabot sa pamilya ni Aling Yolanda, Miel at Aling Pina ang tulong medikal na ipinangako ng batas, patuloy silang magsisikap na maabot ang mailap at pangarap na ginhawa at lunas.